Good day! Welcome back. Ayan. So ito yung sinasabi ko na magkakaroon tayo ng pangalawang series dito. Ayan, naka-series yan. Naka-series yon. Tapos parallel silang dalawa. So yung line 1, nandoon. Yung line A. Tapos yung line B, dito ko ginamit. Hindi makita, di ba? Kasi, ano yan eh. Naka-molding na puti. Para bongga. Kasi pag itim yung molding yan, siyempre pag naarawan yan, iinit yun. So lulutong yung plastic. Kaya puti pinili ko. Ayan. Hindi naman niya pinapasok kung may nagtatanong kung pinapasok yun. Hindi. Basta yung mga dugtungan, selyado. Tapos ando siya sa ridge dapat. Ayan, nasa ridge siya sa mataas na part. Ningal pa ako. Kakabit lang eh. So maraming appliances na napapagana nito. Tapos may ano pa, may malaking chest type freezer. So yun ang advantage. Kasi marami. Ngayon bakit nagpangalawang series ako? Kasi ano eh, 'di ba yung itong Agosto, ang daming parang isang buwan na makulimlim. Ngayon nga lang umaraw actually oh. Kaya yun din yung reason ba't ngayon ko lang na set up kasi ngayon lang umaraw. Mga nakaraan, na-order ko na to, bayad na pero hindi pa dinideliver kasi sabi ko wag muna, umuulan eh. Mahirap kasi 180 volts na yan eh. Ayan, 180 volts na yan. So, ngayon ito yan. Ito pare-parehas. Ang kaparehas nito ayun, 3 na brand to eh, 625 watts. Kaparehas niyang size ayun. Ang problema ito yung unang-una kong binili. Yan, yung unang-una kong binili. Iba yung specs niya, masyadong malayo. Kaya ang nangyayari, mababa yung voltage. Okay. Ito 180 volts na to. Ayun ay 160 pa lang ang total. So lumalabas, 'di ba ang rule kapag parallel, kung sino yung pinakamababang voltage, yun ang susundin. So itong 180 volts na to, nagda-drop to 160 para pagbigyan yung takbo nito. Yan. Pero yung ampere nila mag-a-add. So yung ampere nito 15, diretso yan 15 hanggang doon. Pero nag-a-add yung voltage niyan kasi series siya. Likewise doon din, yung ampere niyan, kung sino yung pinakamababa, yun ang masusunod. Yan, yung sino yung pinakamababa, yun ang masusunod. Pero yung voltage niya, kasi naka-series. Tapos in this case, 160 na to volts total, 180 volts dito. Ang susundin naman ito, dahil parallel itong dalawang to, ay yung mababang voltage, which is 160. Tapos yung ampere naman ang mag-a-add. Tapos bababa yan sa baba. Sa MPPT Solar Charge Controller. So yun. Ano yung ideal pag masyado kang kumpleto ng gamit? Ganito karami. Yan. Actually ito lang, goods na to. Kaya na nitong punuin yung yung battery ko na 48 volts. Kaya na nitong punuin. Provided na lahat sunshine. Actually itong dalawang to kaya niyang punuin eh. Pero provided na ang ganda ng araw. Pero hindi naman ganun lagi. Lalo na ngayon approaching December tayo. Tas Tagaytay tayo. Ayan, nasa Tagaytay tayo. Kaya kailangan ready tayo sa panahon na sobrang kulimlim. So ready na yan hanggang December. Hanggang ngayon tag-ulan. Okay na yan. Kasado na yan. Wala na ako idadagdag pa. Ayan. Kaya yung yung harvest ko, normally nagpipik yan ng nominal is 1,000 plus, nagpipik ng 2,000. Ngayon magpo 4,000 eh. Tignan natin sa baba mamaya yung yung harvest. Dugtong ko pa pala guys, kung mapapansin nyo, malinis yung mga ilalim niya. Ayan na, malinis yung ilalim niya. Wala siya yung parang parang ang tawag doon, yung namuong alikabok. Oh, pero nung mga nakaraan makita mo lupa yung ilalim niyan. Ano reason? Ito, yan. Yung yung drip clip. Yan. So, ang ginagawa niyan, capillarity. Papagapangin. Meron kasing yung umbok. Papagapangin niya yung tubig dito para tumulo dito. So, dahil doon, malinis yung panel ko. So ngayon, ito kalalagay ko lang nito, pogi pa. Pero nilagyan ko na rin ng ng clip. Pero hindi ko pa alam kung saan ang bagsak yan. Pero theoretically, sa gitna nilalagay yan kasi yung panel natin nakalundo yan eh. Kasi ang kapit lang doon sa dulo tsaka doon sa dulo eh. Yung gitna purong glass yan. So nagbe-bend yan pa ganun.
nagbe-bend dyan. Kaya lundo yung gitna niyan. Ayan o, laging gitna. Naglulun. Unless, yung medyo nakaslant patagilid ang kaslant ang konti yung bubong nyo. Pero kagaya nito is pantay yan. Tapos ang slant niyan pag ganun lang. So, dito talaga sa gitna yan. Yan, o, sige, titignan na natin yung ano sa baba, yung harvest natin. Eventually, ito papalitan ko tong isang to. Siya yung alangan eh. Siya yung weakest link. Siya yung humihila sa ano sa tropa. So, siya ang papalitan ko. Papalit ko ito, diyan. Para ano, 180, sayang naman yung 180 volts, di ba? Ayun. Saka na yun. Paano muna natin, pakinabangan muna natin. Okay? Tignan natin sa baba yung MPPT. Yun o, pogi na. Di ba? Ang ganda ng itim kasi hindi mo kita ang gilid. Pero kung ako tatanungin nyo, mas maganda tong alloy. Kasi yung grounding niya, connected agad. Hindi kagaya nung may powder coating, kailangan mo pa i-ground ng gusto. Ito connected agad dyan. Oh, yan o. Ayos. Alright. So, ang harvest natin. Yan o. 4,000. Yan o. 4,000 na. Doble lang nauna. 4,000 yan kasi doble na yung array natin. Pero pansinin nyo, kahit 4,000 siya, ano, 157 lang. Kasi nga, susundin niya yung mas mababang mas mababang voltage. Kasi naka-series yung naka-parallel yung dalawang series. Tapos yung ampere, pasok pa naman tayo. Kasi ang maximum ko 80 eh. So, ibig sabihin, hindi pa natin nasasagad tong inverter na to. Itong linya na to, hindi pa natin, breaker. So, hindi pa to iinit. Hindi yan lahat. Kasi, wala pang 80. Pero ito, nakalimit to ng 80. Kagaya na na-discuss ko na nakaraang video. So, hindi yan ma-overload yung system. Yan. So, next natin, i-discuss itong inverter. Hina muna. Huwag nyo pa rin kalimutan yung fuse. Meron ding fuse sarili yun. Di ba may sarili siyang series? Yung nakaraang video, pinakita ko yung fuse sa taas. Ito, nilagyan ko rin yung pangalawang series sa baba. Meron ako nilagay doon na fuse. Laging may fuse guys. Huwag nyong kakalimutan yun. Tignan ko kung may link mamaya sa baba. Para ilagay ko na nandito. Yun lang muna. Kung may natutunan kayo, pwedeng pa-like naman. O kaya yung mga gusto nyong i-share pa yung ganito sa mga kilala nyo na gusto mag-solar. Sundan nyo lang tong series na to. Tapos para follow na rin para tuloy-tuloy yung subscribe pala para tuloy-tuloy yung video na marireceive nyo. Ayun. So kung may comment kayo, suggestion, correction, or whatever sa mga sinabi ko, comment nyo lang down below. Ang goal natin is makapag-share ng knowledge sa mga gustong mag-solar DIY na safe. Kumbaga hindi sila mapapahamak, hindi rin sila mapapasama. Kasi may nakakilala ako ang ganda ng solar niya eh. Halos 400,000 yung nakausap ko lang kahapon, 400,000 yung deal ng solar niya. Ang ending on grid, wala siyang baterya. Tapos hindi siya anong tawag doon? Hindi siya naka net metering kasi nga yung mga LGU clearance, so sayang tapon lahat ng kuryente. Sa 400,000. Mas maganda panoorin niyo to ng buong buo. Hindi kaya abot ng 400,000. Nakakaawa lang kasi pagdating ng gabi wala na silbi yung solar niya. Diba? Ay ako 24 hours to kasi off-grid ako. Honestly, kapag naging na-master nyo na yung solar, mag-off-grid na rin kayo kasi hindi nyo na hanapin yung yung Meralco talaga. Kaya nyo nang i-manage. So, yun. Ay, nga ba na sinabi ko. Anyway, so, yun guys. Pa-share na lang kung sa mga gusto pang matuto. And then, in next video natin, yung naman, inverter naman. Yun lang po muna. Bye-bye!